Anong nafe-feel mo now na medyo matatapos na naman ng, although napakarami mo nang nagawang teleserye, of course. But this time, anong... I think it's something that I never get used to. Every time kasi na may sisimulan kang serye, nandun yung feelings of anticipation and excitement. And then whenever a serye ends, parang nandun pa rin yung feelings of parang ang nostalgic. Sometimes, of course, you feel a bit sad dahil parang thank you so much. Naging part na yung pagte-taping ng routine for the past 4 to 5 months. And now, since it has ended, we're going to embark again on a new routine. But, but then again, sabi ko nga parang gano'n naman talaga sa life. Kapag merong nagsisimula, merong pagtatapos. May magsisimula. Pero ang pinakamaganda doon is kung ano yung nangyari doon sa in-between ng simula at pagtatapos. And yun yung forever mong i-cherish. Jody, most memorable na experience mo dito? Alam mo, napakarami. Siguro ang sasabihin ko is my scenes with Kuya A, with Janine, with Echo, lahat ng mga naka-eksena ko ng action. Like I've said, this is the first time na gumawa ako ng ganitong genre, and I must say na nung tinanggap ko yung role, nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko kung kaya ko ba, but then sabi ko ay parang took on the challenge. So ang sabi ko na lang sa prod na please each and every time na magkakaroon ng action scenes, let's rehearse a day before. Kasi parang hindi ako confident na i-rehearse sa set tapos iti-take din on the same day. So I'm just thankful also to the production that they were very considerate and understanding. So I think yun yung mga memorable scenes, especially my scenes with Janine, kasi lagi kaming magkaaway. Pag nagkikita kami, lagi kami nagsasalpukan, nag-aaway. Uy, parang kulang na lang. Tsaka memorable dahil si Iris and si Lavender, hindi sila nagsabunutan. Tuwing makikita sila, nagbubugbugan sila. Okay. Diba? So most nag-challenge sa lahat. Pinaka-challenge. Alam mo, meron kaming isang, I think it was the very first action scene between Iris and Lavender. Ito yung time na nahuli ni Iris si Jasmine doon sa party. And I guess it was also one of our longest fight scenes kasi ang daming numbers. Kabadong-kabado kami. Kasi first time namin gagawin na kaming dalawa. Doon na-rehearse namin, pero at the back of our heads, parang tinatry namin na sana wag nating masaktan yung isa't isa. Kasi kahit sabihin mo naman na na-rehearse, hindi mo maiiwasan na baka may matamaan talaga. So, pero dumating doon sa point na nagkasakitan kayo. Na-avoid ba yun? Or... Alam mo, iniisip ko, parang sa awa naman ng Diyos, parang hindi naman siya umabot sa ganun na nagkasakitan. Or kung meron man, na hindi ko na maalala, hindi siya intentional, talagang na mali lang. So walang double yun, Jovi? Lahat ng action scenes kayo? Yung mga scenes na ginagawa namin, oo. Kasi nire-rehearse naman namin siya before. Kaya that's what makes it, parang, I guess, more challenging for the both of us. Kasi talagang bawat bilang, kumbaga binememorize namin, parang kang nagme-memorize ng isang choreography ng sayaw. So bawat numero, bawat bilang, may rhythm, kailangan alam namin pareho. Kaya though meron kami mga fight instructors na nakaka-rehearse namin, but then kailangan mag-rehearse kami na kaming dalawa kasi iba rin yung kilos at galaw nung actual naka-eksena mo. So okay lang na gumawa uli ng action or kasi parang the heart, ito yung pinakamahirap for you. Out action. I never realized na ganun pala talaga siya kahirap, kasi parang hindi lang pagme-memorize ng choreography, pero kailangan alam mo pa rin yung lines mo. Hindi ka nawawala sa character mo at nandun pa rin yung emotions mo. So parang lahat nangyayari simultaneously. So ang challenging talaga. So if you're going to ask me kung gagawa ako ng susunod na action, hindi ko pa masagot or a full length, tapos lang talaga. Or a full length film na action naman. Pero ang ganda ng 2024 mo. Ano may expect mo this year? This year,
Ako naman parang every year naman parang I just parang leave it up to God kung ano yung mga surprises na ibinibigay niya. Because sometimes may mga blessing na dumating na hindi ko naman talaga pray for or hindi ko naman in-expect talagang dahil lang sa goodness na binigay niya. May iba naman na sinagot niya yung mga panalangin ko. So parang ngayong 2025, though mas naging intentional lang ako sa ilang mga bagay. Pero of course, yung mga bagay na hindi ko na kontrolado, I always just leave it up to Him. Kumbaga si Lord naman alam niya kung paano tayo i-bless. Miss Judy, ano pa na-discover mo kay Jericho? Na-discover mo kay Jericho? Oh my gosh. Siyempre, alam naman natin na si Echo magaling na actor. Given na yun. Wala naman pwedeng kumwestiyon doon. Pero he's very, he's a generous actor. Whenever na meron kaming scene na gagawin, kasi wala na kaming, physical script. Yung scripts namin ngayon nasa iPad na. So, meron kaming application na... Tapos naabutan na yung ganun era. Wala na makakapal na. Nandoon na para you can make your notes. So, we would really just, kunyari, whenever we have a scene together, we would sit down. Tapos, namin yun, iisa-isahin namin yun line per line. Parang, anong parang subcontext nito? Or bakit ganito yung sinasabi? Ganyan. May mga times naman din talaga na he's just magaan sa set. He's very makulit ba? Magaan siyang kasama. So doon naman ako na nagpapasalamat doon. And rin siya, maalalay din siya as a co-actor. Pero anong feeling nung nagna-number 1 na kayo sa Netflix, yung pinag-uusapan na yung mga character niya? Of course, masaya. Kumbaga parang thank you, parang salamat. Kasi syempre, yung effort na inilagay mo, kumbaga nakikita mo na nagpe-pay off, na nakikita mo na inaabangan ng mga tao, nagugustuhan ng mga tao yung characters, nagugustuhan ng mga tao yung story. So I think yung kunyari daily or kunyari weekly nagiging consistent kang number 1 sa isang platform. Kumbaga, these are like victories not only for us actors, but for the whole unit. For our directors, kasi sila yung naghihirap talaga na mag-mount ng eksena. It's a victory for our writers, kasi sa kanila nanggagaling yung mga magagandang lines and yung treatment ng mga eksena. Of course, the staff, our crew, our hardworking crew. So it's really, a victory for everyone. So nakakatuwa and nakakataba ng puso na kumbaga nare-reward yung hard work na inilalagay mo doon sa trabaho. So, din ka ng mga character mo sa mga teleserye. Ano pang hindi mo or ano pang dream mo na? Right. Parang lahat binibigay sa'yo. Oo, ang ganda. Career-wise talaga. And then imagine mo ba na at sa age mo ngayon talagang pa din? On top pa rin. Hindi ko naman talaga siya inisip kasi parang for me, gusto ko lang naman is mag-perform, magtrabaho kasi yun yung heart ko, yun yung passion ko. At first, when I was working, I just wanted to work because I needed exposure. This was when I was younger. Yes. But then, kahit pa paano, pag tumatagal ka na rin sa industriya, marami ka na rin nagagawa. First, ang iisipin mo na is your filmography, your body of work. So, syempre, you would want to leave parang a legacy na ito yung mga nagawa ko. Yes, nag-iiba siguro as you age eh. Syempre, ibang-iba yung, kumbaga, yung mental space ko nung 18 ako versus now na I'm turning 43. And I'm happy and I'm thankful din sa body ko din na at my age yung kinakaya pa rin niya yung demands ng isang yung load ng series. mga Hindi madali talaga. Yung parang kakabahan ko baka mamaya tumulog-tunog na lang yung buto mo ganyan. Parang direct wait lang, hindi na po ako makakilos. So parang yun lang, parang I just want to honor na parang my body didn't give up on me while doing the hard actions. Pero yung mga character ko, ano pa yun? May nagustuhan pa ba? Hindi mo pa Right now,
if it's like parang if you're asking me about a dream role, alam mo for me, laging nagsastruggle ako tuwing sasagutin ko yung dream role kasi parang wala talaga akong naiisip. It's just that pag may mga nag-pitch, doon ko maiisip, parang hindi ko pa nagagawa yan, come on, let's do it. So parang feeling ko lahat ng mga roles na tinanggap ko, na pinitch sa akin, na ginawa ko, yun yung dream role ko at that moment. Kasi it's something that I have never done before. May gusto ka pa bang makatrabaho na magaling na artista? Kasi Joshua, Jericho, etc. Meron pa ba? Pabata ba ang gusto mo? Pa-infant. Nanay ako noon. Hindi. Wait, alam mo, sa totoo lang, ang dami ko na din talagang nakatrabaho. Kasi being in the business for 27 years, kahit papano, halos lahat nakatrabaho mo na. May mga hindi ako nakatrabaho, so malangit na mga kanila na sana na-experience ko yung talent nila. I guess siguro kung may mga gusto pa ako makatrabaho, ang dami. Kaya lang wala sila sa stage, sa ABS. Pero uso ng collaboration, malaki ng possibility Totoo naman. Like, so sino yung wala sa ABS? Ha? Sino yung wala sa ABS? Kung sino yung wala sa ABS? Yung wala. Oo, yun. Ang dami magagaling na actors ngayon. Ang daming mga revelation. Ang dami rin na parang underrated. Marami rin tayong magagaling from theater. Lalo ngayon, di ba? Jody, hindi mo naisip na mag-direct since lahat na na-achieve mo as an actress? Minsan na-contemplate ko yan. Kaya ko bang mag-direct? Pero parang, there was one time when I was doing Unbreak My Heart. Ang director ko noon sa unit ko is si Direk Manny Palo. Sabi niya sa akin, Judiel, halika dito. Kasi Judiel tawag na, halika dito. Upo ka. So, 3 yung monitor niya. Kasi 3 yung camera. Sabi ko, anong gagawin ko, Direk? Ikaw mag-direct nitong scene na to. Si ni Joshua and I think si Gabby and si Jeremiah Lisbo. So sabi ko, Direk, sandali lang nga kasi parang mataas yung eksena. Pag pumalpok ako, syempre masasayang yung emosyon. As an actor, syempre, alam ko yung pinagdadaanan ng isang actor, di ba? Para umabot ka sa isang emosyon na kailangan mo. Sige na, subukan mo lang. Sabi ko, paano ang gagawin ko? Sabi niya, basta every 3-4 seconds kailangan may nangyayari. Mag-command ka, magpa-move ka, pasundan mo, ganyan. Alam mo, nagkabuhol-buhol yung utak ko, hindi ko kaya. On the spot training, maganda nga yan After that, naisip ko pang mag-direct? Na-inspire ka ba o parang dito pa? Parang na-realize, oh my gosh, ang hirap. Kasi sa totoo lang pag umupo ka doon, aabalahin mo, of course, acting ng mga kapamilya, last 2 minutes. Okay. Last 2 minutes. Squid Game, last 2 minutes. Okay, aabalahin mo yung acting nila. Aabalahin mo yung movement ng camera, yung command mo sa cameraman mo, yung ang dami-daming nangyayari. Sabi ko, shock. Sabi ko, kaya kong mag-multitask, pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ko kaya. Sabi ko, okay ako. Masaya ako maging artista. Tsaka ganyan ka kayang ka-chill pa rin pag director ka. Yung talagang... I think, siguro na lang kung gano'n, mapapanik talaga ako. Mas gugustuhin ko na lang na mas ma-appreciate ko mag-produce, which I've done naman kaysa talaga sa... It's just accepting that it's not my strength. Yun lang naman yun. Jody, last na lang. Sobrang achiever ka na as an actress, pero as a person ba, ano yung makukonsider mo achievement ni Jody Santa Maria? Achievement? Kasi sa acting, wala ka nang pwedeng patunayan. Lahat na mo. Actually, right now, like what I've said this din naman na this year is a year for me to parang for me to learn another and to grow. So parang this year I'm starting na my master's degree in psychology, and I want to
focus more on family and marriage therapy. So that will be the focus of the study. Family and Marriage therapy. I want therapy. to Yan. be Narinig yung therapy. Kala ko mag-focus ka on family and marriage. Marriage therapy. Oo. Okay, bago Hindi ka narinig. Just, isang mabilis na lang. Okay. It's the reason why is because I want to make mental health care accessible to everyone. Na hindi okay. lang Good. siya accessible sa kung sino magbabayad lang, but then it's accessible to all, whether Maging in advocacy mo ito. Nice. Oo. So, Kailangan ng maraming tao yan What ngayon. about travel? Ay, naku naman, syempre, that will, hindi 2025. mawawala yan. Ay, maraming mga nakalisa sa bucket list for travels. Dami mo And na rin that is na-check, di ba? something na, niya. Ang galing niya mag-reco ng itinerary for people going to Europe. Tsaka matapang siya, may mga ginagawa siya na bago Kala ko talaga. travel agency. Ay, talaga. pagka Ayan. nagka-travel Ayan pa. agency ako, pakipromote po Wala niya. silang daw rin. Si Tar, di ba, nagpapakita ng interest sa showbiz or I think when he was younger, when we were doing like commercials and all, pag nag-guest kami pa isa-isa sa mga mga TV shows, I think as a child, parang it's out of curiosity and maybe compliance to me bilang mom. But now that he is in his teens, this year magta 20 years old na siya. So, napag-usapan namin yan na if it's something na nako-consider niya ang showbiz, sabi niya no, he really wants to carve his own path na hindi sa showbiz. Pero may girlfriend na ba siya? Okay na daw. Tatanungin natin siya. Thank you. Thank you. Thank you. Hindi mo natin